Hello, good afternoon. Okay, so our lesson for today is all about basics in Microsoft Excel. Okay, so itong gagawin kong video na to, hahatiin ko siya into different parts para hindi masyadong overwhelming yung dami nung kumbaga yung information na ibibigay ko. And siguro naman yung iba sa inyo na experience ng gumamit ng Microsoft Excel, pero dahil included ito sa syllabus natin, ayun, so isasama natin siya. Okay, so uunahin natin gawin yung Excel bago tayo pumunta dun sa huli, which is yung PowerPoint. And meron pa ako ituturo sa inyo na yung tinatawag na paggamit naman ng Google Form, which is yun naman yung gagamitin nyo para sa survey ninyo dun sa ginawa ninyong project sa Microsoft Word. Okay, so let's start with Microsoft Excel, okay? Okay. So, ang Excel, it's a spreadsheet program that allows you to store, organize, and analyze information. Although many people believe that Excel is only used for certain people to process complicated data, anyone can learn to take advantage of the program's powerful features. And personally, naniniwala ako na ang isa sa mga pinaka-underrated na skill na meron ngayon sa IT is yung paggamit ng Microsoft Excel. Kumbaga, maraming hindi nakakaalam na maraming demand sa mga tao na magaling gumamit ng spreadsheets or ng Excel. So, kumbaga parang wag niyong baliwalain yung paggamit ng Excel. Okay? So, ginagamit ito sa minsan sa pagkikeep ng budget, organizing ng training log, creating invoice, and basically it's used for different types of data. Okay, so what you see on right here now, so ganito muna na PowerPoint and then mamaya pupunta tayo dun sa Excel, is ito yung tinatawag na Excel start screen. So sa mga gumagamit ng Windows, ang gamit nila is yung kapag kinlik mo yung window key, doon siya mag-o-open yung Microsoft Excel mo. So kapag nakita mo yung icon ng Excel, which is yung kulay green na yan, you can click to start and you can choose a template, which is yung gawa na, or you can create a new workbook, or you can edit an existing workbook. So let's take a look. So ito yung Excel, ayan. So ayan yung linya na yan yung mga tinatawag nating template. Kapag kinlik ko yung isa dyan, ibig sabihin pwede ko na siyang magamit na ganito yung mga itsura niya. Sige, kunwari, itong ating personal budget, kiklik ko yan, double click. Ayan. Kapag kinlik ko na ganyan, pwede ko itong i-edit na lang. Okay? Kumbaga, kayo na lang yung magpipill up ng mga data nito. So, ang tawag natin dito, template. Okay? Yung gawa na ng iba. Ngayon, yung nakikita nyo dito sa screen ninyo, ito yung pinaka-common na gamit sa Excel. Ang tawag natin dito is yung workbook. Okay? Hence, book 2 yung Kumbaga, itong buo na to, yung buo na yan, workbook yan. Yung isang piraso lang, ito, ang tawag sa kanya, worksheet. Okay? So, pwede nating dagdagan yung worksheet natin by clicking this icon. I hope nakikita nyo, itong nasa ilalim, yung plus, kapag kinlik mo yan, madadagdagan yung worksheet mo. So now, yung workbook natin, meron na siyang dalawang worksheet. Okay, so balik tayo sa PowerPoint. Okay, so ganun, yung itsura ng pagsisimula ng Excel. You have your workbook and you have your templates. Okay. So let's start by looking at the Excel environment. So katulad lang din ng ating Microsoft Word, yung ating Excel, meron din siyang tinatawag na ribbon. Tsaka yung which is sa bawat ribbon may iba't ibang content na may mga commands na that perform specific task for the Excel. Okay, kapag tinignan natin yung ribbon, ganito yung itsura niya, di ba? Tapos kapag kinlik mo to, yan yung mga tinatawag natin na tabs, which is may kanya-kanya siyang laman. Meron yung file, home, insert, layout, so on and so forth. So you will use these tabs to perform the most common task in Excel.
So, halimbawa, meron kang nakitang arrow sa gilid nung tab. Ibig sabihin nun, pwede pa siyang mag-expand. Meaning, meron pa siyang iba't ibang options. Okay? So, ito yung iba't iba pang laman ng tabs. Some of it we will use in our future discussions. So, you have your formulas, your data, your insert. Okay? So, take a look. Let's take a look at this one. So, this one is an example. So, click ko nga ito. Zoom. Yan, zoom natin. So, ito, yung mga tabs niya. So, for example, sa insert, you can insert photos, shapes. Sa page layout, yung layout ng pagkakaayos ng Excel mo. Yung margin, kapag halimbawa, ipiprint mo na siya, yung print area. And then you have your formulas. Yung formulas dun sa susunod na part ng video natin yan i-discuss. Yung data, meron tayong sorting, filter. Ayan. Gagamitin natin yan kapag nakagawa na kayo ng survey dun sa inyong sa inyong magazine. Okay. So yan, yung tinatawag natin na laman ng ribbon natin. Okay. Now, yung worksheet natin, meron siyang iba't ibang view, which is yung iba't ibang itsura niya. You have your normal view, your layout view, tsaka yung page break view. So, para makita natin yun, punta tayo dito. Ay, hindi, dito na lang pala muna. Ito. Ayun, ito yun dito yung nakikita sa ilalim. Okay, so ito yung iba't ibang view natin. Okay, kapag kinlik mo yung isa, yun yung, kumbaga kung ano yung nakailaw, yun yung view niya. So, tingnan natin to. Okay, so ito yun ang sa ilalim. Hopefully nakikita niyo. Yung gray sa ilalim na yan, yun yung normal view. Yung next one naman is yung page layout. Kapag kinlik ko yan, ganito yung itsura niya. Ano yung itsura niya kapag pinrint, ganun. Kasi ito naman yung tinatawag na page break preview. Teka nga. Zoom out. Okay. Dito tayo sa sheet 1. Okay, itong mga na-access na yan, pwede mo rin tong tingnan dito sa view. Ayun, yung page break preview. Kung ano yung hati niya kapag pinrint. For example, kung ano yung hati. So, kunwari mag-open ako ng existing file ng Excel. So, kunwari, etong list ng students. Okay, ayaw ma-open. Tingnan ko nga. 1A. Ayaw din. Naglolo ko yung Excel ko. Pirated kasi Excel ko So, ano na lang. Hindi ko tuloy mapakita yung Maglagay nga tayo ng content. Ayan. Kunwari, nilagyan natin ng content. Yan. Tingnan ko nga. Page break. Ayun. Zoom. So, ito, ibig sabihin, yan yung magiging yan yung area na printable. Yun yung kapag pinrint siya, yun yung tinatawag nating page break preview. Okay. Ayun. Okay. Ayan, nakikita nyo. Zoom in natin. So, ibig sabihin, yan lang yung page 1 niya. Okay? So, halimbawa, gumawa pa tayo halimbawa, mas marami na tayong content, dumadami na yung pages na maipapakita natin dyan. So, kumbaga, para pag pinrint natin siya, alam natin kung paano yung pagkakahati-hati niya. So, yun yung tinatawag na page break preview. Okay? So, this one is an example. Ayan yung normal view. Ito yung nakikita natin sa screen ng computer natin. This one is yung page layout. Kumbaga, ito yung itsura ng worksheet kapag pinrint na natin siya. Tapos ito yung page break. Ayan, kung nakikita nyo yung linya na yon, ibig sabihin, doon na magsisimula yung page number 2. So, kumbaga, ito lang yung page 1 and then the next part would be page 2 and then so on and so forth. Ganun na siya. So, kumbaga, para nakikita natin kung ano lang yung masasakop ng printing natin doon sa ating Microsoft Excel. Now, whenever we work with Excel, ang pinakamahalagang part dyan is yung tinatawag natin na cells. Okay? So, ang cells are ang building blocks ng worksheet. So, kailangan alamin natin kung paano ba
tayo naglalagay ng content dun sa cell para makalculate natin tsaka kung paano natin na i-organize yung data sa Excel. Okay. So, ang cell, ito yung malilit na rectangle dun sa Excel natin. A cell is an intersection of a row and a column. In other words, where a row and column meet. So, ang Excel, they are identified by letters. Yung column, yun yung letter na A, B, C. Tapos yung numbers na 1, 2, 3. Okay? Kapag pinili mo yung isang cell, ang tawag sa kanya cell address. Okay, for example, ito, column C, row 5. Di ba? Okay? So, yung nasa taas, ang tawag doon column. Yung nasa gilid, ang tawag naman natin doon row. So, tingnan natin to ha. Punta tayo sa Excel ko. Excel kong pirated. O, ayan. Okay. Halimbawa, ito, letter D. Ayan. Ito, yung buong highlight na yan, yun yung tinatawag natin na column D. Tapos ito naman, row 1. Ngayon, pag pinili natin to, lilitaw dito sa gilid yung kanyang cell address. Itong nasa gilid na to, ang tawag dito name box. Sinasabi niyan kung ano yung location, kung saan located yung ating cell address. So, D1. Kasi nga, tayo ay nasa column D, row 1. So, halimbawa, ginalaw ko dito, F8. So, ayun. So, column F, tapos number 8. So, ganun siya. Okay? Ganun yung address ng cell natin. Okay? So, cell addresses appears in the name box. Yun nga, pinakita ko yung nasa gilid. Okay? So, yung cell column natin and row heading ay na-highlight when the cell is selected. Pwede rin tayong mamili ng maraming cells. Kumbaga, hindi pa pwedeng isa lang ipiliin mo. Kumbaga, parang range of cells. Yung magkakatabi, ganyan. Or yung first to last. Okay? Pwede natin siyang i-type, separated by a colon. It looks like this. Ganyan, ayan o. Written as A1 colon A5. Ang ibig sabihin yan, cell ranges. So, ibig sabihin, pinili mo mula sa A1 hanggang sa A5. Ganito yung itsura niya kapag tinignan natin sa screen ng computer natin. Ayan. So, column A, tapos hanggang row 8. So, ibig sabihin yun yung sinelect. So, punta dito tayo sa Excel. Ayan. So, halimbawa, column A hanggang 8. Ayan. So, pwede siyang mapili na ganyan. So, to select that, pwede mo itong i-drag. Drag mo yung mouse o kaya select mo yung beginning na location tapos press mo yung shift sa keyboard and then i-click mo yung last location. So, ganun. Ang tawag natin doon, cell range. Okay? Cell range. So, yun yung tawag natin sa kanya. Okay? So, halimbawa, pinili natin to. Ang range natin is from A4 to C4. So, ganun yung ano niya. Yung nagiging range niya. Okay? So, tingnan natin to Balik tayo sa PowerPoint. Okay. So, A1 to A8, kumbaga, kinuha natin according dun sa column. This one naman is A1 to F1. This one is according naman dun sa row. Okay? And this one is yung cell range. So, A1, start from there to F8. Kumbaga, ito yung beginning, tapos ito yung ending niya. So, cell range yung tawag natin doon, yung kung ano yung sinasakop niya. So, para ma-select yung cell, kapag sineselect natin yan, magkakaroon ng border na kulay green sa gilid yan. Okay? Tapos, lilitaw yung column heading tsaka row heading, ma-highlight siya, which is yung ngayon yung number sa gilid tsaka yung letter sa gilid. So, the cell will remain selected until you click into another cell. So, kumbaga, kapag nag-click ka lang ng iba, tsaka pa lang siya lilipat. And then, lumilitaw lang din doon kung nasan yung ano. Kumbaga, kung ano yung naka-highlight, yun yung lilitaw dito sa name box. So, para pumili ng cell range, yun, itadrag mo lang yung mouse or release the mouse to select the desired cell range. The cells will remain selected until you click another cell in the worksheet. Okay, so doon muna natin tapusin. So, what I want you to do is I want you to try all the things na na-discuss ko dito. And then, sa susunod na video, didiscuss ko pa yung ibang part
ng Excel. Okay? So, sige. A-upload ko din yung video today. Mag part by part siya. Okay.